Ayan, hello guys, no? Magandang araw sa atin lahat at kumusta naman po tayo, no? Sana ay nasa mga mabuti ho tayong mga kalagayan guys, ha? So, this is Laking Davao once again and welcome back to my channel guys. Ayan guys, no? So magandang araw sa atin lahat dyan guys, no? So we are here in the downtown area of Davao City, no? Actually we are now just in front of this Bangko Sentral, no, ng Pilipinas, no, na dito sa Davao City. Ito ay ang Jacinto Extension Street guys, no? Ayan, ito siya. And that one, isa sa mga major crossing dito is ito na yung Quirino Avenue, no, going there, no, pa right side. Kung right side ka dyan, going ka papunta ka ng Davao Dock to Bangkerohan. Ayan, so those are the buildings, the high-rise buildings now in the downtown area, no, or in the main central business district of Davao. So ang gagawin natin dito ngayon guys is mag-iikot-ikot tayo, no. Pupuntahan natin isa-isa yung mga ongoing na under construction inside sa downtown area, no, or at the heart of the city of Davao, no. Mapa-private man or a local or government project, no. Ayan, so iisa-isahin natin. Ayan guys, no. So ito rin, no, isang kilala dating The Venue, no. Ito yung dating it's a gimmick place dito sa Davao City before, no, before it turned out into a call center, no. Ayan, kung naalala ko dito guys, ang pagkakaalam ko talaga, and I am not mistaken talaga, the first one na napalitan to from The Venue to call center ay ang no, yung dating People Support, no. I can still remember that era kasi yun yung pagka-introduce ng mga BPO dito sa Davao. Isa kami sa mga nire-recruit, no, kami from Ateneo, UIC, anything, no, lahat ng mga university, so to try out this one, no, yung sa call center. Ayan, so dito guys, no, so ngayon iikutin natin ang downtown Davao, titignan natin yung mga ongoing under construction, no. First stop natin siguro guys itong nakikita nating the tallest building now in Mindanao is this Euro Towers guys, no. Ayan, yan ang una nating pupuntahan, first stop natin. So let's go guys, puntahan natin yan. Okay, ayan guys, no. So nandito tayo ngayon sa isa sa mga major crossing dito in the downtown area of Davao, no. Nandito tayo, actually dito tayo sa may junction nitong CM Recto at Ramon Magsaysay Avenue, no. Ito yung Ramon Magsaysay Avenue guys, the Chinatown. Yan na, no, yung kung saan ginagawa yung phase 3 underground cabling system ng Davao City. Ayan, no. So yan naman, yan ang CM Recto, no. So we are here at the front mismo nitong Vivaldi Residence guys, no. This is a 37 story building standing at 118 meters high, no. So it is the tallest structure building in Mindanao right now, no, as of now, no. Yan, so yan ho guys, no. Ang pagkakaalam ko kasi guys, parang this December din yata ang turnover na nito, no. Pero actually paminsan nga napapadaan tayo dito ng gabi, may nakikita tayong mga ilan-ilan na units na naka-on na yung ilaw, no. I don't know if somebody is living already here or maybe
mga ginagawa pa yan, no? Yung sa mga units na yan, no? Para preparing for the turnover. Ayan, no? Ayan guys, no? So yung nakikita nyo parang building na yung sa tabi, yun yung Marco Polo, and then the Avida Towers, Davao, no? The first Avida Towers was constructed here in Davao City, no? Sa downtown area. The second one kasi andun sa may Bahada District, no? Sa may Abriza, no? Avida Abriza, no? It is a 4-tower, composed naman ng 4 towers yun. Ayan guys, no? So this building guys is very guys, no? Kasi ang tagal nito, kung hindi ako nagkakamali, nag-aaral pa ako nito sa somewhere near here, no? Ginagawa na to, no? Actually nag-ground break pa lang to. So that was already, I think mga matagal-tagal din to, no? Ayan, no, I think kung hindi ako nagkakamay, parang mga around 2012 start of construction ito. May mga ilan kasi guys, kaya to natagalan guys. Alam nyo, ang story nito daw, before iba yung contractor nito, no? Tapos parang naloko yata yung unang contractor, yung gagawa nito sa mismo nitong project na ito, no? So nagkaroon ng case, no? Na-stop yung project, na-stop yung construction. Ayan, no? Nagkaroon ng kaso. Ayun. So yun, ang pagkakala ko, nag-resume to by around 2017 na yata, no? Na panibagong contractor na, which is the Euro Towers na, no? Tapos around 2016 yata or 2017, no, ang resume ng construction nito. Ang problema doon sa new contractor na nakita dito guys, hindi sila contented doon sa unang ginawa ng contractor guys, no, about yung sa pagdig, yung para sa foundation yata nito guys. So kaya natagalan ng husto dahil parang I think binago nila ulit yung para sa foundation works nito guys, no. So kaya ganon, kaya tumagal ng ganon ang construction nitong 37 story na ito na residential building, no. Ayan, so usually dapat nito 2018 tapos na to, no. Yun yung unang projected time frame. Kaya lang ngayon 2023 na, December, still parang ngayon pa lang yata to mag-turnover. Yun yata ang narinig ko sa last na nitong Euro Towers, no, sa turnover, December 2023 turnover ito. Ayun, no. So this is the first stop na isa sa mga ginagawa dito sa downtown area, no, or the main central business district ng Davao City, no. It's the Vivaldi Residence, the 37-story 118 meters high. Ayan, no. So ngayon guys, ang susunod natin pupuntahan, actually just near here, kasi meron nakapag-comment sa atin around here sa may Acacia, may para no, yung may dating talipapa kasi dito guys, no. Ngayon nakasarado na. Pupuntahan natin ngayon guys, titignan natin. At saka itong dating Phoenix guys, nakasarado na rin, no. Ayan, so punta tayo doon sa may kabilang side guys. Let's go. So ito guys, no, andito tayo mismo sa parang nito, no, Acacia kung tawagin nila kasi itong lugar na ito guys, no. Ayan, dati this is a rough road, no, hindi sementado. Ngayon sementado na, no, concrete. Ngayon lang ako nakabalik ulit dito, naka-parmasyal, no. And this one here na parang close na, ito yung dating excuse me, talipapa, no, or mini market, no. Ayan, it's been closed already. I don't know why, no. Ito yata yung sinasabi. Pero actually mas malaki ang trabaho nito guys, yung doon sa may likod, no, sa may harap mismo ng kung naalala nyo yung dating PAL ticketing office, no, at saka naging BDO, no. Ayan, so yun yung pupuntahan natin guys, kasi nakita ko parang they starting to demolition that building, no. Nagde-demolish sila ng building na yun. Ayan, so meron palang bagong dito, parang I don't know kung bago to, ngayon ko lang to nakita rin. Ayan, it's a shout out cafe. Ayan guys, no. So pati itong Phoenix Fuel na station dito guys,
gasoline station, wala na rin, no? Ayan. Di ko alam kung bago lang to na wala, pero alam ko dati this is a Phoenix gasoline station ng Phoenix, no? Ayan. So we don't know kung ano magiging anong plan dito, no? All I know lang kasi somewhere here, no, kung anihin natin, halungkatin natin ulit yung dating plano about the monorail in Davao City. Isa itong Acacia na ito ang magiging parang pinaka central station, no, sa dito sa downtown Davao, no, kasi it will pass here, no, dito dadaan, no, coming from galing doon sa may MacArthur Highway, kakanan papunta doon sa may Magallanes, and then dito, no, dadaan dito sa may along this CM Recto, and then dire-diretso na hanggang doon sa JP Laurel, no. Ang pagkakaalam ko, meron ditong isang station na gagawin. So I don't know, pero mukhang malabo pa naman yung project ngayon, wala pa ano, no. I think that will be under PPP kasi, no, tinatry kasi ng Davao City since na ang Davao City na mismo ang makikipag in partnership, no, para hindi na dumaan ng national government, I think, no, parang gano'n yata ang magiging ano, through local government unit na lang na project, and then together in partnership with some private entity, no. Yun na lang yata yung mangyayari, kasi hindi, wag na lang tayo umasa sa national government yata, no. Ayan, so ayun guys, no, so yun yung unang ginawa nito, no. Ito yung tinignan natin, no. Soon these wires here guys, no, it will be removed already kasi since yung phase 3 nga ng underground cabling ay nandito na area na siya guys. So ngayon puntahan natin yung dating PAL ticketing office at yung BDO, no, na naging BDO din just sa likod lang nitong area na ito guys, no. Let's go guys, puntahan natin, lakad tayo. Ayan guys, no, so nandito tayo sa may malapit sa may rotonda guys, no. This is the Sibanggoy or the Ponciano already, no. Ito naman dito na area is yung papuntang Rojas Avenue na, and this one naman here is will be the Ramon Magsaysay Avenue. Ayan, so malaki pala yung parang dinidemolish ito guys, no. Ayan siya guys, no. Ito kung naalala nyo guys, I don't know, some of you, no, maalala nyo, ang ano dito talaga is a PAL ticketing office, no, and then naging something bangko, tapos parang may mga something naging pub pa nga yata yan, no, parang it's para sa mga it's a pub, no, parang bar, no. Ayan, na may mga something. Ayan, okay, no. So ito, tapos dito dati meron ditong ano no, naka-construct, no, tsaka dati may kinakainan kami dito guys, masarap na balbakwa, no, parang balbakwa ni Tia Pias ba yan, parang ganon, Tia Pias balbakwa, masarap yung balbakwa ni Tia Pias. Asa na kaya yun, no? Wala na, no. Ayan, so ito pala guys, no, I don't know what is the project, upcoming project here guys, no. Ayan, kasi actually yung nag-comment sa akin, ayan siya. Yan, shout out sa kanya guys, siya actually nagano sa akin, nagsabi. And then ako rin naman nadaanan ko to na one time kasi may binibili ako dito sa may Poblacion Market, no. Hindi naman bumili, may tinitignan ako kasi I will be going this December guys, no. Ngayong buwan na ito, titingin-tingin tayo ng pasalubong, no. Ayan, so nakita ko noon medyo late afternoon, going na ano na, basta late afternoon na, napansin ko ginigiba to, no, may nagtatrabaho at may nagde-demolish nga. So something is rising here soon, no. Ayan, kasi dito na kasi yung market guys, banda sa may likod yan. So kaya damay yung pati yung parang market doon. So malapad din tong area na ito guys, no. So any one of you guys, no, watching now, kung may alam kayo, kasi I've been trying to search what is
will be the project here. Nagpunta na rin ako sa City Government of Davao, tinignan ko yung mga na-approve na ano no, na mga projects no, sa city no. Wala akong makita guys no, wala akong makita kung ano yung magiging project ito. So maybe someone of you will ano no, alam kung ano yung itatayo dito or what or something no. Ayan, just feel free to comment guys ha, para ma-inform natin ang ating mga kababayan if whatever the project will be here no. Ayan no. Excuse me. Para sa akin guys no, ang nababagay dito ay isang hotel no, since nasa heart of the city siya no. Pwede ring office towers no, or something kinda maliit na parang business district or mixed use development no, pwede dito guys. Ayan no, I don't know kasi hindi naman ito yung kay Torre Lorenzo guys, kasi alam ko hindi dito yung location ni Torre Lorenzo, na alam ko na marami sa atin na may nakakaalam na meron din project si Torre Lorenzo dito, maliban doon sa Dusit dito sa may Lanang area. Meron pa siyang itatayo, meron din siyang project soon to be the project here sa downtown area mismo no. Pero hindi ito ang pagkakaalam natin kasi is dito banda sa may ano yun siya guys no, sa may Rojas no, somewhere part halos magkatabi lang yata ni yung ginagawang 202 Peak Lane no. Ayan, so yan guys so feel free to comment guys if any one of you no out there na alam kung ano yung magiging project dito no. Ayan, so ayun no, ito so may aasahan tayong soon to be a new project will be rise here no. So yun. So ngayon, next stop natin, hindi na tayo lalayo din, dito lang, no? Dito tayo sa may harap mismo ng nitong Freedom Park, no? Ayan. So let's go guys. Ayan guys, no? So nandito tayo maglakad sa may ano, no, and mayroong something na mangyayari yata dito, no? May parang nilalatag na mga tents. Ayan. So anyways, hindi naman tungkol dito sa park natin, kasi tungkol natin sa mga projects na nandito, ongoing projects dito sa downtown. So let's stick to that. Okay? So later on na lang natin alamin kung ano yung magiging meron dito guys. So this is the next one guys no. Ito yung ginagawa dito guys, just right beside this Philippine Red Cross no. Ayan. Ayan na yung Marco Polo, which is they're saying it's under renovated yan and under new management na no. Ayan, so let's wait and see no kung ano yung magiging ano. Ang alam ko niyan guys no, parang may mga sabi-sabi lang no, parang they're planning to for an extension of this Marco Polo no, somewhere there sa may back portion no. Pero hindi pa natin alam kasi under new management na yan guys no. Parang hindi na yan mismo yung sila kanila Dominguez no, na Marco Polo yata I think they already binenta na nila yan. And ayan, so anyways guys, ito no, ito yung next project guys na ating pinuntahan na ongoing ito naman siya guys. This is a government city government project guys no. Actually, before I thought it is a multi-level car park area for the city library, kasi yung building na yan yung city library guys no, the new city library of Davao no. So ito sa may bandalikod lang niya, actually matagal na to, actually nauna pa nga to parang kinonstruct no, bago yung sa city library no. This is a multi-purpose building I think no, and I think baka meron na rin tong something na car park area something no, ganyan. Kasi parang maganda sana to, may car park area yan dyan sa taas no, so it's usable. Yun kasi ang maganda sana ang gawain ng city government of Davao no, dito sa especially in downtown, para to get rid of this mga parking alongside the roads no. I think it's a good
yan din ang pinakamaganda gawain ng city government para mag-add up sa income ng city government is they construct a multi-level car park area here in the downtown area mismo, no. Ayan, yung mga ano ba, pay parking, no. So yun yung maganda, no. Ayan, so ito, no, actually meron pang ano, meron pang tawag nito, nagkakagulo pa yata doon, nagkaroon yata ng banggaan pa doon. Ayan, ayan, no. So ito medyo slow, no, slow yung trabaho dito, guys. Ayan, I don't know if it's still ongoing. Malamang parang ongoing pa naman din kasi meron pa naman mga gamit-gamit pa dito, no. Ayan. So the next one, hindi na tayo lalayo rin ulit. Dito lang tayo, no. Ayan, private business, ano naman, the 202, the Twin Tower 202 Peak Lane, guys, no. 28 story 202 Peak Lane, no. Ito yung ating sunod na pupuntahan na under construction din dito sa Davao. Let's go, guys, lakad tayo doon. Ayan, guys, no. So andito tayo sa may CM Recto na side, no, yung junction ng yan, diretso ng Rojas Avenue. Ayan, so the Vivaldi residence is there. Ayan, yung back portion niya, no. And then of course the Ateneo de Davao University. Ayan. So ito yung ating next na project, watch. These two towers na 28 stories each, 202 Peak Lane, no. Did you know, guys, no, yung original proposed nito, guys, no, I think it's 40 something, no, 42 stories I think, and 132 stories, no, parang ganon, something nandyan yata, no, or 38 or ano, no, something ganon, no. Pero nagbago because of the height restrictions here in Davao City, guys, no. So ngayon dalawang 2 towers pa rin siya, 28 stories each. Ayan, guys, no, with I think, no, parang 103 or 101 to 103 meters high. Ayan, ayan, almost ano na rin, no. Ayan, nakapag top off na tong dalawang building na to. I think mga ano na lang yan. Itong isang building meron ng primer, no. Ayan, so yung sa kabila, I think meron na rin. Ayan, so dito tayo, guys, medyo ano, kasi yung nagaano tayo sa sunlight, so tago tayo, pasilong tayo dito sa kabila, guys. Wait lang. Ayan, much better. Ayan, so yan ang ating next project, watch here, na mga ongoing. So ito parang ano lang to sa akin, guys, no, kasi since it will the end of the year na, December 2023, papasok tayo ng 2024. Ayan, so yun yung mga ongoing, under construction na mga iba't ibang klase, no, mapa-private man or government here in downtown area. So ngayon dito, guys, no, actually in the near future, guys, meron pa tayong i-expect dito na somewhere here, no, the Torre Lorenzo, I think, no. And this, beside of this 202 Peak Lane, right just in front of the Avida Towers, meron din daw itatayo dyan, no, na I think it's a high rise also, no. And of course itong our very own home, ano, no, na itong sa Alsons, no, itong yung kanilang former Aldi Vinco, no, yung shopping center, no, the first shopping center here in Davao City, no. Ayan, so I think wala pa silang ni-release na bagong ano dyan, latest kung ano yung mga, pero basta ang alam ko, ang dati nilang ni-release dyan, it will be
a mixed use development, no, ang gagawin dyan, guys, no. So we will expect also that sooner ano na yan, no, baka maybe for demolition na rin yan, and then let's wait and see, no, kung ano ang meron sa 2024. Ayan. So yun, no, yun yung mga i-expect dito, no, yung kay Torre Lorenzo, and then one just right beside this 202 Peak Lane, no, and just in front of that, no, kasi parang ginagamit yata ng 202 Peak Lane yung area na kung saan may itatayo dyan, no. Later on, baka on the last part dadaanan natin, titignan natin. And then of course this former Aldevinco shopping center, no. Ayan. So we will expect a mixed use development there, no? At saka itong reopening nitong Marco Polo. Ayan, guys, no. So tinanggal na nga nila yung Marco Polo sign, no. Kung naalala nyo, meron yung name na ano dyan, logo na Marco Polo. It's because hindi na daw yan kay Marco Polo, guys, no. I think the Dominguez family already sold this building. Tapos parang under ano na to, no, under for redevelopment na itong building nito, no. It will still be a 5-star hotel, pero yun pa lang, no, on planning stage pa lang yata. Ayun. So yun, so yan yung mga abangan natin dito in the next coming years, guys, no. Ayan. So ayan. So yun. So next stop natin, guys, doon na tayo mismo sa pinaka downtown area nitong actually malaki kasi talaga to. Actually nasa downtown area na tayo, no. Ang laki kasi nitong downtown area ng Davao. So medyo malayo-layo yung ating lalakarin ngayon. Pupunta tayo just right beside the People's Park, guys. Okay? Let's go. So ayan, guys, no, we are here in Palma Hills Street, guys, no? Ayan. So ito yung next natin na pinuntahan. Ito ay under the city government of Davao pa rin, no, na project, no. Ito, so makikita natin dito. Ito na kasi yung ano, guys, no, People's Park, no, sa Davao, sa side. Ang dami rin naging ganap dito, guys, since dito rin itinayo yung Davao Museum, or the ano, no, ayan, sa may likod nito yung durian inspired. Yan siya, guys, no, andyan sa may banda likod nito, no? And then ito, alam ko bago lang din tong building na ito, yung Davao City Investment and Tourism Promotion Center, no. Ayan. So this one, guys, is a multi-purpose building pa rin, no. Ayan. So nandito yung kanyang ano, guys. Ayan. Titignan natin. Ayan, guys, no. Ayan. So the city government of Davao, construction of multipurpose building here at Palma Hills Street, no. Ayan. Ayan yung kanyang ano, guys, no. So actually, guys, no, parang yung kanina kung naalala na ano nyo, guys, no, yung pinuntahan natin malapit sa may Philippine Red Cross, mas nauna pa yun kinonstruct, no. Pero di hamak parang mauunahan pa ito, no, mauuna pa to matatapos, no. Ayan, actually mag-ano na lang yan sila, no, maglalagay na lang ng ceiling, tapos maglalagay ng mga cladding. Ayan, tapos na yan. Ganun na yung mga bagong construction method ngayon, guys, no, yung mga ganito, no, mas mabilis, no. Ayan, yan na usually yung mga method ngayon na ginagawa, mas matibay, mas maano yata to, no. Ayun, kasi prefabricated na, no. Kahit mga naalala nyo yung landers, guys, ganyan din, no. Ang nagtatagal lang dyan is yung pag shipping nyan, guys, no, galing from doon kung saan ginagawa yung ano. Ang kagandahan kasi dyan sa mga prefabricated na yan, maliban sa puzzle na lang, talagang
well mold at saka ano yan, no, doon ginagawa mismo sa factory para ano na, no. Ayan. So dito guys, yung I don't know, no, kung pwede tayo pumasok. Let's try, no. Try natin, tignan natin dito. Para makita nyo naman yung bagong gawa na yung National Museum, guys, no, na ang tawag dito is the ano yan, no? Museo Davaoenyo. Ayan. So I think dito tayo naglalakad tayo mismo dito sa loob. Parang driveway itong gagawin dito, itong nilalakaran natin, guys, no? Para siyang driveway, no? Ayan. So papaalam muna tayo, guys, ha? Wait lang. So ito, guys, no, nakapagpaalam tayo. Ito yung People's Park na, guys, oh, andyan. Nandito na yung People's Park sa tabi lang mismo. Oh, ayan. So may parang gate din doon. Actually meron ding access doon, no, banda sa may likod. Ayan, guys, no. So ito yung Museo Davaoenyo, no. It is a National Museum building here in Davao, no. Yung this is hindi ko alam, no, parang this is a 8 level, no, or 6 to 8 level stories na ano na building, no. Yung 2 levels dito sa may bandang taas is reserved for the Davao culture, no. Parang mga sa Museo Davaoenyo talaga. And then the rest will be the National Museum. Yan, yun yung pagkakal ko. Ito yung pinaka main entrance niya, guys, no. Ayan. So yun, hindi natin masyado maano, guys, kasi dapat dito hapon tayo para hindi tayo mag-against the light, no? Ayan. Ayan yung durian inspired na museum, no. Ayan. No, so meron ding funding ang national government dito, guys, no, maliban sa finad ng city government of Davao mismo. Ayan. Ang ganda pala nito, guys, no, may car park sila sa baba. Ayun, no, may basement parking tong building na ito. Ayan, guys. Ayan. So dito tayo, pasok tayo dito, lakad-lakad tayo dito, guys. Ang ganda ng ano niya, guys, no. Laki rin pala niya. Ayan. So ito yung isa sa mga ginagawa dito sa Davao. I think ito malapit na to magbukas in public, guys, no. Siguro may mga inaantay na lang dito, something or what. Ayan. Ito yung magiging parang isa sa magiging access doon mismo sa loob ng People's Park, guys, no. Kasi ayan na nga ang People's Park. Ayan. Ang kagandahan nitong People's Park na ito, guys, na napakarami talagang puno, guys, na napaka-presko. Sarap tumambay dito. Ayan. Ito, guys, no. Ayan. So that one there will be a multi-purpose building, no. Ayan. Sana makapag-isip-isip talaga yung ano, no, ating city government of Davao, some kind of multiple level car park area, no. Especially here kasi maraming pumupunta dito, no. So yun yung isa sa problem kasi din, no, car park, no, area, yung parking area itong Davao. Para mawala din minsan, pwede pagka meron ng mga car park area, pwede na nilang tanggalin na ano, no, mag no parking na dito alongside the road. So lalong mas lalawak yung ating mga roads, guys, no. Ayan. So that's our ito yung ating recent na pinuntahan, no. It's a city government project here in Davao City, one the city project, no. Ayun. So ngayon ikot tayo naman doon sa Davao. Ang pupuntahan natin next will be the MCOR naman, no.
I don't know. Oo, MCOR yata. Yun yung ating pupuntahan, no. May project dito si MCOR sa downtown area, no. Let's see. Let's go there, guys. Ayan guys, no? So nandito tayo sa may harap ng People's Park mismo. Ayan. So dapat pupunta na ako doon sa may kung saan yung ginagawang parang sa MCOR yata. Hindi ako sure, no. Later on na lang natin check, no. That will be that is the boundary property of the Apo View Hotel. One of the oldest hotel, not only in Mindanao and Davao but in the Philippines also, no? Ayan, the country. Ito guys, kasi kaya ako dito muna nagpunta kasi ito may nakita ko may dinidemolish din naman dito guys, no. Just right beside this Casa Leticia. Ayan, no? Just in front of Davao People's Park, the main itong Durian Dome nila, no. Ayan, no. Ayan, so ito, no, meron tayong nakikitang dinedemolish, it means something will rise, no. Ganun talaga yan. So ito, no, so ito yung mga, kaya ako gumagawa ng vlog nito para ito yung mga possible na mga ating mga project watch natin for 2024 kung ano ang mga ito, no. Total kasi ngayon wala pa naman silang nilalagay kung ano magiging, puro demolition pa lang sila. Ayan, no. So this is yun yung ating project watch, no. Yung isa yung doon sa may yung dating PAL ticketing office, and then ito na naman, no. And then this is the second one, no. Ayan. Tapos dito sa Apo View Hotel, guys, all we know that this Apo View, which is yung together with the Euro Towers, no, yung gumagawa ng Vivaldi Residence, meron tong silang future project dito guys, an expansion project na mangyayari dito, no, na magkakaroon ng parang residential din, no, project, no. It will called as the Apo View Residence, no. Ayan, no, parang before it is tall, no, yung unang proposed project nila. I think inaano pa rin nila yan ngayon kasi parang ina-apply nila sa city government kasi di ba papayag si city government as long may mga terms and conditions sila doon sa isang an iconic. So I think baka pinapasa nila, pero some say from basta alam ko, kung hindi ako nagkakamali kasi guys, no, parang above 50 stories yung unang project proposal dito, no. So ngayon parang I think they ginawa nilang half, no, parang ganon, no, something dalawang 30 story and then isang 22 story, I think, no, ganon. Yun. So that will be isa pa na check natin kasi hanggang ngayon pending pa rin yung mga project na yan, mga dating proposal na yan guys, no. Yan dyan sa may Apo View Hotel. So ito ngayon yung ating next year project watch natin guys, no. Itong dinedemolish dito just right beside this Casa Leticia. Okay, so yan, so let's go, no. Pupunta na tayo doon mismo sa may ito, no, itong kalye lang na ito, straight lang natin to. I think this is the Anda, I think, or ano, no, nakalimutan ko na kung anong J. Camus Street, no, pero alam ko hindi na yan J. Camus yung pagpaganon doon eh. So let's go there guys, no, punta tayo doon. So ayan guys, no, nandito tayo in corner Pelayo. Ito pala yung Pelayo Street, no, and this is the Pichon, no, or the formerly Magallanes Street, no. Ayan, so ito, no, so yung ating pinuntahan dito, actually meron din tayong pupuntahan later on dyan banda guys, no. Alam ko meron din something project ongoing there, no, malapit lang naman dito. So ito muna yung ating unang project guys, na titignan din. Ito, no, ito siya, I think kung hindi ako nagkakamali, MCOR to guys, no. Ayan, this is a MCOR project.
sa downtown area nila guys, no. Ayan. Ito yung isa sa mga project nila. It is a parang 6 levels to guys, no. Yung tinayo dito nila na M-Core. Ayan. Ayan guys, no. Yan yun. Yan yung mga pangyayari na ongoing projects dito sa Davao. Yan. Yung dating gasoline station dyan, ayan, no, naka-close na rin. So I think baka in the future, I think what happened there. Alam ko kasi may nasunog na somewhere here malapit. Pero ganun talaga, no. Parang ano yan eh, may yan yung mga sunod-sunod na mga upcoming pwede nating babantayan, no, in the next years guys, no, coming years, no, dito sa Davao, no, possible. Pagka kasi naibakod na yan, it means yan it is a private property, and possible yan baka open for leasing na yan, yung area na yan, or they are selling it, no, or maybe yung mismo may-ari may plan for project, no. Ayan. So ngayon punta tayo dito sa isang project dito guys, malapit-lapit lang naman dito, no? Ayan. So ito yung dating Magallanes guys, ngayon na Pichon na pala ang tawag. So let's go guys, puntahan natin yung isa pang project na ongoing construction dito guys. Let's go. Ayan. Ayan, makikita nyo na kagad dito. Ganun na yung mga bagong method ngayon guys, no, yung sinasabi ko sa inyo, yung mga prefabricated. Ayan, no. Ayan. So let's go guys, puntahan natin yan. Ito guys, no, ang name pala ng proposed ano dito guys is yan, no, it is a One Magallanes, no. It is a 3-story commercial building with roof deck. Ayan, yan yung isa pa sa mga ano. Yan, no, so sabi ko sa inyo, gano'n na lang kabilis ngayon guys, no. So para lang silang nagpa-puzzle and then kabit-kabit na lang ng mga cardlings dyan, no. May mga konting buhos din naman yan, pero hindi na siya yung dati, katulad dati na nagtatagal, no, halos lahat buhos. Ayan. So yan yung mga ongoing construction dito na area, no, sa may Pichon or Magallanes Street, no. This 3-story commercial building with roof deck, no. Possible nito may mga commercial building, no. Ayan, it will be open space for commercial. Ayan. So yun. So ngayon pupuntahan natin last is dito pa rin sa may Magallanes na side, no, sa may, tignan naman natin yung sa may likod ng Davao City Hall guys, no, yung sa may tabi ng beside Davao City Hall. Ayan, let's go guys. Ayan guys, no, so nandito tayo mismo sa pinaka sentro nitong Davao City, no, or yung sa City Hall, no. Ayan, dyan banda yung City Hall, and this one is the Sanggunian, panglungsod ng Davao, no. Ayan. Before guys, meron kasi dito yung mga something ihaw-ihaw, no, yung mga kainan. Ayan, so dinemolish na and it became an open space, no. I don't know what will be the plan of the city government here, but for now it is just an open space. So dito ngayon, no, katulad ngayon, siguro sa ano to, Pasko Fiesta ng Davao City, so merong mga something carnival sa rides here, no, mga ano dito, no, mga itong carousel at saka itong parang ano Ferris wheel para sa mga bata to, no. Ayan. So dito naman wala pa naman nire-release ang city government of Davao kung what will be the proposal here or what will be the ano yung gagawin nila dito sa area na ito, no. So if ever, para sa akin, kung anuhin nila, mas maganda dito siguro kung if they will leave this space open
no? Gawain nila nga sa beautiful park, no, na maraming puno na may ano, para lusot-lusot from here, Pichon or Magallanes, and then going there to San Pedro Street, no? Ayan. So yun yung isa na pwede, or it can be a yun nga sabi ko, which is katulad yan, ang dami nakaparada, diba? So pwede, no? Yun yung mga pwedeng pagkakitaan ng ating city government of Davao, no? A car park, a multi-level car park area. Ayan, no? Yan yung isa sa maganda. So para lang, no, kung isipin nyo may mga car park na, tapos no parking na yan, mga area na yan dyan, ang luag na, no, magiging maluag yung ating daan, no, mas lalong luluag. Kasi dito, especially here, no, this is the downtown area, grabe yung traffic talaga dito, no. Ayan. So next stop natin, guys, will be that one. Kung may nakikita kayong tower crane, ayan. So yan yung ating next stop, and the last stop, I think, no, yan yung mga ginagawa dito, ongoing dito sa downtown area mismo ng Davao City. Let's go there, guys. Ayan, guys, no? So nandito tayo mismo sa pinaka yung rotonda dito, guys, no? Ayan. So yan yung City Health Office, no, yung bago. Itong new City Engineering and no, office, no. Ayan, yung dating kung hindi ako nagkakamali, yan yung dating Museo Davaoenyo, guys, no. Ayan. Ayan. So yung nakikita niyo yung mga building sa likod, that is the Magallanes residence, no. It's a condominium. So yan. So ito yung last stop natin, guys. Ito yung ang pinuntahan natin, itong ginagawa na ito, no. Ito, guys, ang ginagawa dito, guys, it is a 4-story, no, na tourist inn, no. Ayan. So maganda. Ang ano pala nito, guys, ang owner pala nito is the Felcris Supermarket Incorporation, no. Ayan. Yun pala may-ari nito, no, which is yung malapit-lapit lang din dito yung kanilang Felcris Central, ano. Ayan. Ang proposal dito is a tourist inn, no. Ayan. So yan yung medyo malapad din siya, no, although 4-story siya, pero malapad siya, guys, no? Parang malaki-laki rin to, no. Ang ganda ng location niya, sayang lang kasi hindi siya nag high rise, kasi nasa downtown area sana siya, no. Sana the place is perfect for a mixed use development, no, but well, wala tayong magagawa dyan kasi kanila yan, no. Ayan. So yun, ito yung ginawa, pero I think, no, it will be a good, exact perfect location siya for a tourist inn hotel, kasi you're at the very heart of the Davao City, no. Ayan. So ito na yung mga sa city government, no, the Sangguniang Panglusod, the City Hall, no, andito lahat, no, malapit ka na, no. So kung meron kang lakad at meron ka asikasuhin dito sa Davao City at medyo alam mo na magtatagal ka ng mga ilang araw, so I think this is the best place, no. Ito yung pinakamaganda mong i-try, no, to stay here in Davao, no, para malapit ka sa lahat ng mga government something, kung ano yung mga needs mo, no. Andito na rin ang PhilHealth, andito na rin yung I think a BIR, I think, no, meron na din dyan. Dito na lahat halos, no, lalakad-lakarin mo na lang, no. Ayan. So ito, ang harap natin is the CM Recto Street, no. Ayan, or the mas kilala nating Claveria. Ayan, guys, no. So that's it, guys, no. Dito tayo, haharap tayo sa Sangguniang Panglusod, guys, and then magpapaalam na ako sa inyo. So ayan, guys, no. Ayan, so nandito na tayo sa corner San Pedro Street, no, and this one is the CM Recto. So yun, guys, no, yung mga pinuntahan natin ho ngayon, yun ay ang mga ongoing and under construction ngayon na mga development na nangyayari dito sa downtown area only ng Davao City, or the central business district of the city of Davao, no. Ayan. So
yun yung mga ano. So marami din tayong nakita, meron din tayong mga ilan-ilan na nakita ng mga dinedemolish. So although wala pa naman mga nakaano kung anong magiging project in the soon, pero yun na nga, no, yun na yung mga project watch natin in the next year, no, 2024, no, possible may mga gagawin kasi syempre dinemolish, it means may itatayo na bago, no. Ayan, so nandito tayo ngayon sa may harap mismo ng sangguniang panglungsod ng Davao, guys. Ayan guys, no, ayan. So this is the San Pedro Cathedral. Ayan, no? And iconic tower ng ano, ng San Pedro. Ayan, cathedral. Ayan. So ito guys, no, yun yung ating mga pinuntahan dito sa downtown area ng Davao. So mayroong mga maraming mga government, the local government project, no. Hindi pa kasama yung ating pinuntahan yung mga ibang mga parks, you know, and yung mga pagpapaganda ng mga parks dito sa Davao City. So that's it guys, no. Thank you so much, and please like and share this video guys, no. Ayan. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin guys, please do so, subscribe na po kayo, and hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga development na nangyayari dito sa Metro Davao, no. Especially next year guys, no, if you want to be notify every time, kasi medyo parang marami yung ating mga mako-content next year kasi sa dami ng mga upcoming projects here in Metro Davao, no, especially here in the city of Davao guys, no. Ayan, marami-rami tayong ma-update next year, no. This is a year and ano ko lang to, no, kasi since patapos na yung ating 2023, no. Ayan, so yun, inikot lang natin kung ano yung mga meron currently ongoing construction dito sa downtown area ng Davao. Okay guys, sa aking paalala sa inyo ha, na tayo ay mag-iingat sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa ha. Okay, kasi yung ating mga mahal sa buhay, lalo ngayon magpapasko at mag New Year, syempre, no, doble ingat tayo. Gusto naman nating masaya yung ating mga Pasko guys, no, magse-celebrate ng Pasko na masaya. Okay, so that's it, no. So ayan, God bless us all guys. Okay, ayan, thank you so much, and this is Laking Davao again, once again, adios.